Ang ating bida na si Gunfrix ay isang masiyahing bata na nakatira sa Whale Island na walang ibang pinangarap sa buhay kundi ang maging isang ganap na hunter. Gayunpaman ay tutol ang tita niyang si Mito sa pangarap niyang ito dahil alam nito kung gaano ito kadelikado. Ngunit sa kabila ng pagtutol ng kanyang tiyahin ay porsigido pa rin si Gun na maging isang ganap na hunter, kaya naman ay araw-araw siyang pumupunta sa lawa upang hulihin ang isang isda na kilala sa tawag na Lord of the Lake. Ngunit dahil isang bata nga lang daw si Gun ay may iilan ng hindi kumbinsido na mahuhuli niya ang isda, pero dahil sa kanyang masidhing determinasyon ay sa wakas nahuli na rin ni Gun ang dambuhalang isda na mukhang ipis. Labis na ikinamangha ng taong bayan ang paghuli ni Gun sa tinuturing na Panginoon ng Lawa, dahil kahit ang mga maton sa kanilang baryo ay hindi ito nagawang mahuli. Like father like son nga kung maituturing dahil ayon sa lola ni Gun ay halos magkasing edad lang sila ng ama nito na si Jing nang makahuli rin ito ng isang malahalimaw na isda. Lumalabas na isa palang lisensyadong hunter ang tatay ni Gun na iniwan siya noong siya ay musmos pa lamang, kaya ang kanyang tita Mito na ang nagpapalaki sa kanya. Naging inspirasyon ni Gun ang kanyang ama kaya ganun na lamang ang pagnanais ng bata na maging isang hunter, upang mahanap niya ito at malaman ang sagot kung bakit mas pinili nitong maging hunter kesa alagaan siya. Bagaman labag sa loob ni Mito ay pumayag na siya sa gusto ng bata, dahil nahuli nga nito ang isda bilang kondisyon na kanyang ipinatupad upang payagan si Gun na sundan ang yapak ng kanyang ama. Kinabukasan ay nagpaalam na si Gun sa kanyang itinuring na nag-iisang ina, kung saan hindi napigilang maiyak ng babae habang mahigpit na nakayakap sa pinakamamahal niyang alaga. Samantala isang madamdamin at masayang pamamaalam naman ang inihandog ng lahat ng tao sa isla, na siyang babaonin ni Gun sa kanyang mahabang paglalakbay, at nangako siya sa kanilang lahat na sisikapin niyang maging pinakamagaling na hunter sa buong mundo. Dahil sa sinabi niyang ito ay nayabangan ng ilang kapwa niya aplikante na sasabak sa hunter exam kung saan sinusubukan siyang takutin ng mga ito sa pinasok niyang landas, ngunit deadma lang ang ating bida. Maya-maya pa ay nakita ni Gun ang isang tripulante na binubuli ng kanyang mga kasamahan dahil sa pagiging lampan nito, at nang tutulungan niya sana ito ay dumating ang kapitan ng barko at binulyawan ang mga pasaway na tripulante. Nagulat ang kapitan nang sabihin ni Gun na may isang bagyo na paparating, nagtataka ang matanda kung paano niya ito nalaman kaya sinabi ni Gun na naaamoy niya ito mula sa malayo. Upang makasiguro ay umakyat pa si Gun sa tuktok ng barko at inaamoy ang simoy ng hangin kung saan tinitiyak niya sa matanda na isang napakalaking bagyo ang paparating. Dahil sa kahanga-hangang abilidad na ipinamalas ni Gun ay tila may napagtanto ang kapitan tungkol sa pagkatao ng bata. Hindi nga nagkamali si Gun nang makasalubong nila ang malayo-landa na bagyo sa gitna ng karagatan na nagpatalsik ng karamihan sa kanila. Sa kabila ng panganib ay bakas sa mukha ng kapitan ng kasiyahan habang minamaniobra ang timon ng barko at dahil sa pagiging bihasa ng matanda ay nalagpasan nila ang mapaminsalang bagyo nang walang nasawi. Ngunit nang suriin ng matanda ang silid ng mga aplikante ay natuklasan niyang nawalan na ng malay ang halos lahat sa kanila, maliban kay Gun at sa dalawang lalaking nagngangalang Kurapika at Leorio kung saan ipinakilala ng tatlo ang kanilang mga sarili sa kapitan. Humanga ang kapitan sa katatagan ng tatlo kaya tinanong niya sila kung bakit gusto nila maging hunter. Unang sumagot si Gun at sinabing umalis siya sa Whale Island upang maging hunter at hanapin ang kanyang tatay. Nang marinig ng matanda ang pangalan ng isla ay nakumpirma niyang anak nga ni Jing ang nasa harap niya, na tila ba inaasahan na ng kapitan na darating ang pagkakataong ito. Gayunpaman ay tumangging sumagot sina Leorio at Kurapika dahil hindi naman daw isang examiner ang kapitan at kapag sinagot daw ni Kurapika ang tanong ay baka mabunyag ang iniingatan niyang sikreto. Ngunit nagulat silang dalawa nang sabihin ng kapitan na tila may dalawang aplikante pa ang babagsak sa exam kung saan inamin ng matanda na nagsimula na ang exam pagkalayag ng barko at ibinagsak niya na ang lahat maliban sa kanilang tatlo. Dahil kung sa pipitsuging bagyo ay nagsitumbahan na ang mga ito ay malabo na malampasan nila ang ilang mga pagsubok sa susunod na yugto ng exam. Sa takot na bumagsak ay inamin ni Kurapika na nais niyang maging hunter upang tugisin ang isang grupo na sumalakay at umubos sa kanyang angkan. Sumingit naman si Leorio at sinabi na kung gusto niya lang pala maghiganti ay di niya naman kailangan maging hunter para gawin ito na ikinadismaya ni Kurapika at bilang tugon sa walang kwenta niyang opinyon ay sinabihan niya ito na may mababaw na pangunawa na siya namang ikinagalit ni Leorio. Bago pa magkasakitan ng dalawa ay tinanong ni Gun si Leorio kung bakit nais niya maging hunter at walang kaabog-abog
lubog na sinabi nito na gusto niya ng pera para mabili ang lahat ng gusto niya sa buhay, kung saan ayon kay Kurapika ay isang napakawalang kwentang dahilan na siyang ikinainis ni Leorio ng sobra. Hinamon niya si Kurapika na magtuos sila sa labas at nagbanta na wawakasan niya ang madumi nilang angkan na siya namang ikinakulo ng dugo ni Kurapika, kaya agad niya itong hinabol. Habang tumitindi ang tensyon ng alitan sa pagitan ng dalawa ay natuklasan nila Gon ang isang paparating na dambuhalang ipuwipo sa dagat, kaya agad inutos ng kapitan sa kanyang mga tripulante na ibaba ang mga layag. Ngunit habang ginagawa nila ito ay tinangay ng napakalakas na hangin ng tripulanteng si Katsuo at nang bigong maabutan nila Kurapika ang kamay ng tripulante ay mabilis na tumalon si Gon kung saan matagumpay nilang nailigtas si Katsuo na nawalan ng malay. Nang magising si Katsuo ay agad niyang pinuntahan ang tatlo para magpasalamat sa pagligtas sa kanyang buhay, habang tila kinikilig naman ang tumbong ni Leorio kaya napangiti na lang si Kurapika. Humingi ng paumanhin si Kurapika sa inasal niya kanina at maging si Leorio ay humingi rin ng tawad sa sinabi niya na tila ba nagsilbing daan ang insidenteng iyon para magkabati silang dalawa. Labis na ikinatuwa ng kapitan nang makitang nagkaayos na ang dalawa, at dahil nagustuhan ng matanda ang kanilang pag-uugali ay inihayag niyang nakapasa silang tatlo sa unang yugto ng exam na ikinagalak nilang lahat, lalong-lalo na si Gon. Nang maipasa nila Gon ang unang bahagi ng exam ay hinatid sila ng matanda sa pinakamalapit na pantalan, at dahil natutuwa ang kapitan sa kanilang tatlo ay tinuro nito sa bata ang malaking puno sa tuktok ng bundok kung saan nakatira ang mag-asawang magsisilbi nilang navigator patungo sa lugar na gaganapan ng exam. Lubos na ikinatuwa ni Gon ang kabaitan ng matanda at nagpasalamat siya sa ibinigay nitong tip na lubhang makakatulong sa kanila. Samantala nalilito si Leorio kung aling daan ang dapat nilang tahakin dahil ayon sa natanggap nilang paunawa ay magaganap ang exam sa Zaban City habang nasa kabilang direksyon naman ang punong itinuro ng kapitan. Saglit silang nagtalo dahil may hindi tama sa mga impormasyon na kanilang nakalap, ngunit susundin pa rin ni Gon ang payo ng kapitan kung saan ikinainis ito ni Leorio lalo na nung sumunod si Kurapika sa bata. Napagtanto ni Leorio na hanggang dito na lang ang pagsasama nilang tatlo dahil sasakay pa rin siya ng bus patungong Zaban City, ngunit napahinto siya nang marinig niya mula sa dalawang lalaki na wala ni isang makakarating sa nasabing syudad gamit ang bus dahil isa lang itong patibong para iligaw ang mga utu-uto at baguhan na walang alam. Agad na tumakbo ang engot na lalaki para sundan sila Gon kung saan nagpapalusot ito sa kanila upang hindi mahalata na muntikan na siyang maluko. Nahirapan din ang tatlo sa kahahanap sa itinurong puno ng matanda at gabi na nang matagpuan nila ito kung saan nakita nila ang isang lumang bahay sa ilalim nito. Ngunit nang buksan nila ang pinto ng bahay ay natuklasan nila ang isang magical beast at hawak nito ang isang babae habang duguan naman ang isang nakahandusay na lalaki. Inutusan nila ang halimaw na pakawalan ng babae, ngunit tumalon ito sa bintana habang bitbit ang babae kaya agad itong hinabol ni Gon at Kurapika habang nagpaiwan naman si Leorio para gamutin ang mga sugat ng lalaki. Habang hinahabol nila ang halimaw ay napahanga si Kurapika sa bilis ni Gon at sa abilidad nitong makakita ng malinaw sa madilim na kagubatan. Muling inutusan ni Gon ang halimaw na ibaba ang kawawang babae at nang sumagot ito na habulin niya siya ay labis itong ikinagulat ng bata. May kakayahan pala ang mga ito na makapagsalita at mag-anyong tao upang makiangkop sa lipunan na ikinatuwa ni Gon dahil pabor ito sa kanya. Inasar ni Gon ang halimaw upang i-distract ito at sa kanya ito hinampas sa ulo dahilan upang mabitawan ng halimaw ang hawak nitong babae na mabilis namang sinalo ni Kurapika. Habang patuloy na hinahabol ni Gon ang halimaw ay dinadamayan naman ni Kurapika ang babae at tinitiyak niya rito na hindi pa babayaan ni Leorio ang kanyang asawa, subalit may napansin siyang kakaiba sa tato ng babae. Sa kalagitnaan ng kanyang paghihinala ay biglang dumating si Leorio at sinabing nagamot na niya ang lalaki at nasa maayos na itong kalagayan nang bigla niya itong hinato ng kanyang sandata kung saan nabunyag ang tunay nitong pagkakakilanlan na isa rin palang halimaw. Nagtataka ito kung paano nalaman ni Kurapika na hindi siya si Leorio, ngunit hindi niya pala alam na isa itong impostor at hinampas niya lang si Leorio dahil iniwan nitong mag-isa ang lalaki. Pagkatapos ay bigla na lang tumalon ng halimaw at tumakas kaya ibinaling niya ang kanyang atensyon sa kaduda-dudang babae. Samantala, habang hinahabol ni Gon ang halimaw ay binitag siya nito patungo sa isang malalim na bangin kaya mabilis niyang ginamit ang dala niyang pamingwit at naiwasan ang tuluyang pagkahulog. Humanga ang halimaw sa ginawa ng bata, ngunit tila hindi siya pinapansin nito kaya nang tatapusin niya na sana ito ay napahinto siya nang tanungin siya ng bata kung sino siya dahil ngayon niya lang ito nakita at hindi siya ang hinampas nito kanina.
Hindi na napigilan ng halimaw na humalakhak sa labis na tuwa at inaming naaaliw siya kay Gon kung saan napag-alamang kunwari lang pala ang lahat upang subukin sila dahil sila talaga ang navigators at mga anak nila ang dalawa kanina. Ipinakilala ng magpamilyang halimaw ang kanilang mga sarili bilang Kiriko, mga magical beast na inatasan maging navigators para sa mga gustong mag-hunter exam. Trabaho nila na suriin at kilatisin ang mga taong nagbabalak na maging hunter bago nila ito ihatid sa kinaroroonan ng exam, ngunit nakadepende ito kung nakaabot sila sa kanilang mga pamantayan. Kung wala ang mga tulad nilang navigators ay napaka-imposibleng mahanap ang tunay at eksaktong kinaroroonan ng exam dahil pabago-bago ito ng lokasyon. Nang maipaliwanag na ng mga Kiriko ang lahat ay isa-isa nilang tinalakay ang mga katangian at kahusayan ng bawat kalahok kung saan humanga ang babae sa matalas na isip at malawak na kaalaman ni Kurapika dahil nagawa nitong matukoy na hindi talaga sila mag-asawa ng lalaki dahil pinapahiwatig ng tato na ito na mananatiling dalaga ang isang babae panghabang buhay, kaya naman ay nakapasa siya sa standards ng babae. Sa kaso naman ni Leorio ay napabilib niya ang lalaki dahil napakahusay nitong doktor, hindi ito naghinala sa tunay nitong pagkatao at maayos niyang ginamot ang mga sugat nito. Bukod pa rito ay sinikap nitong maipanatag ang kalooban ng lalaki sa pagsasabing maibabalik nila ng ligtas ang kanyang asawa kaya naman ay pasado rin siya sa standards nito. At syempre para sa ating bida na si Gon ay labis talagang humanga ang lalaking Kiriko sa pagiging matinik ng bata dahil nagawa nitong ibunyag ang kanilang sikreto na kahit sina Leorio at Kurapika ay hindi matukoy ang pagkakaiba ng itsura ng mag-asawang Kiriko. At dahil nakapasa siya sa standards nito ay karapat-dapat nga siyang maging hunter, kaya bilang pasasalamat sa pag-aliw sa kanilang lahat ay nagpa siya ang mga ito na ihatid ang tatlo sa lokasyon ng exam. Habang nasa himpapawid ay nagkaasaran na naman sina Leorio at Kurapika kung saan sa galit ay muntikan ng mahulog ang engot na lalaki. Abangan ang karugtong ng recap. Maraming salamat.